Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan bago bumalik sa lineup ng Lakers sa LeBron James matapos na ipagpahinga ang umpisa ng season. Andun ang duda o katanungan sa isipan ng mga fans sa kung paano ba magiging fit nila as a team lalo na sa opensa. Considering na napakaganda ng nilalaro to start the season nila Luka Doncic at Austin Reeves. Ganun pa man, it's safe to say mga kaibigan na hindi problema ang kanilang fit na tatlo kahit na kung iisipin ay lahat sila mga ball dominant players. Muling ang pinapatunayan ni LeBron na siya ay isang player na kayang mag-adjust pagdating sa opensa. Kung ano man nga ang hinihingi mo sa kanya ay kaya niyang ibigay. Kung kailangan niya nga na gumawa ng 25 points ay kaya niya itong gawin. Kung kailangan ng team na maging playmaker ay kaya na rin nga itong gawin mga kaibigan. Kaya naman simula nang bumalik sa LeBron sa Lakers ay may perfect 3-0 record na sila. From averaging 116.3 points per game, umangat din nga ito sa 127.6 points per game. Plus 11 nga yan mga kaibigan. Number 2 din sila sa buong NBA pagdating sa offensive rating. Number 2 din sila sa buong Western Conference standings ngayon at number 7 naman sa net rating. At ayon nga kay LeBron ay tila ba nagwa-warm up pa lang nga siya at nagsisilbi pa lang nga daw na training camp ang first few games na ito. Subalit kailangan din natin na i-consider dito na Utah Jazz at Clippers nga nakalaban nila ng dalawang team na nasa baba ng standings ng Western Conference sa ngayon at binigyan nila ito ng average na 117 points per game sa tatlong game na yan. So nananalo nga sila not by stopping or defending the other team bagkus by outscoring them. Wala man silang problema sa opensa subalit hindi nagsisinungaling ang stats at sinasabi nito na madami pa silang kailangan ayusin o plansyahin pagdating sa depensa. Ano ba sa palagay nyo mga kaibigan ang kulang sa Lakers team na ito para maging lehitimo na championship contender na kayang tapatan ng OKC Thunder sa isang 7-game playoff series? Speaking of OKC mga kaibigan ay muling pinakita ni Shai Gilgeous-Alexander kay Anthony Edwards na levels above siya dito. Nakuha na nga ng OKC Thunder ang kanilang ikasampung sunod na panalo nang talunin nila ang Minnesota Timberwolves sa score na 113-105. Naglaro si SGA sa 4th quarter at nagtala nga siya ng 40 points, 6 rebounds and 6 assists on 63% shooting sa field and 15 of 17 shooting sa free throw line. 15.7 rebounds si Isaiah Hartenstein, 13 points si AJ Mitchell at 12 points, 9 rebounds si Chet Holmgren. Nagtala din naman si Anthony Edwards ng 31 points, 8 rebounds and 5 assists. Subalit lamang talaga sa pagiging efficient ng reigning MVP. Ang OKC ay may record ng 18 wins and only 1 loss. Ang Raptors naman mga kaibigan ay nakuha na nga ang kanilang ikasyam na sunod na panalo kontra sa Indiana Pacers sa score ng 97-95. 26 points, 8 rebounds si Brandon Ingram at 24 points, 10 rebounds naman si Scottie Barnes.